Welcome back mga budingting. Meron tayong gagawin ngayon. Ito yung karugtong nung isang video ko pero ano siya, yung unang ginawa ko doon is yung Asus Prime A320M. Tas kasunod to. Ang main problem nito is no power. As in, wala talaga siyang power. Pag pinipress mo yung power button, wala siyang power. Wala rin siyang light indicator. So, ang model ng board na to is Gigabyte GA-A320M-S2H. So, yun yung ano niya, yung model ng board na to. So, na-check ko na to, nakapag ano na rin ako rito, nakapag flash na rin ako ng BIOS. So, para lang malaman ko kung baka BIOS issue. So, wala pa rin. Ang ginawa ko, random check ako ng mga pyesa. Yung mga capacitor, chinek ko yan. MOSFET. And then, na-found out natin dito sa side na to. Kung tayong panturo. Wait lang Saan yun ako? Ito. So, ano natin zoom ko Found out natin na itong MOSFET na to is shorted yung drain side niya. So, drain side is shorted. Then, nag-inject tayo ng voltage from drain side. Tinuturo niya itong MOSFET na to. So, may possibility na itong MOSFET na to is may problema. Or shorted or leak. So, ang gagawin natin, masyadong masikip. Merong mga capacitor ditong malalaki. Dito sa paligid niya. Tapos ito. Try natin tanggalin to. Remove natin tong port na yan. Para makapag-repair tayo. At matanggal natin to. Kasi, pag hindi natin tinanggal to, baka matunaw. Pag sige, magta-try tayong lagyan natin siya ng, kaso parang ang sikip Parang ang sikip. Pero tatry ko rin, maglagay ako rito ng cover para malaman natin kung kaya siyang i-hot air. So, gawin na natin mga kabutingting. Pero pakita ko rin sa inyo yung niya. Kukuha lang tayo ng pang-cover dito. Sana ba yung ko naman? Wait lang kabutingting So ayan mga kabutingting, sinetap lang muna natin yung thermal camera natin. Para makita nyo po kung nasang part yung shorted, yung umiinit. Ayusin lang muna natin mga budingting So ayan, kabutingting. Mag-i-inject ako ng voltage para makita natin. Ayan Nakita nyo, umiinit. So may possibility na tong tong MOSFET na to, yan yung ating problema. So papakita ko po sa inyo. Close ko lang muna tong thermal camera natin. So ito mga kabutingting, dito tayo nag-inject sa drain side, tapos ito yung umiinit. So tanggalin natin tong MOSFET na yan, then palitan natin.
After natin palitan yan, check din muna natin kung may short pa rin tayo makukuha. Ngayon, kung wala na, then dapat mabubuhay na siya. Okay? So, tatanggalin natin. Nakakita akong pantakip, pang cover. So, try natin kung matatanggal natin siya ng ganyan. Tanggalin natin itong mga wiring, baka matunaw. So, parang nakakatakot siya. Buting-ting, baka pumutok. Baka pumutok yung capacitor. Buting-ting, natatakot ako. Baka pumutok. Lagyan natin ito takpan. Yan.
Yun. Whew. So natanggal natin, kabuting-ting. Success. Palamigin lang natin. So natanggal na natin mga kabuting-ting yung ano, yung MOSFET. Try lang natin kung magkakaroon siya ng power bago natin siya palitan. Not sure kung mabubuhay ito kahit walang MOSFET. Pero subukan natin. So pag to nagkaroon ng power, ibig sabihin, yun yung problem natin. Kailangan lang natin palitan ng MOSFET. Power on. So, ganun pa rin. Nakita niyo meron siyang spark ng ilaw sa power supply. So, wala pa rin. Hindi pa rin siya power. Try muna natin reset yung ano, CMOS battery niya. Try natin i-power on. Wala talaga oh. Same talaga yung ano niya. Gamitin natin thermal camera.
itong side na to eh. So wala akong makakitang ano, yung processor natin. Tapat ko yung thermal camera. Yan. Yun yung mga buting-ting. So, ang umiinit sa atin, ito. Saka ito. Tapos ito. Pero okay naman yung mga reading nito eh. Hindi kaya ito problema natin. Wala pa rin tayong power. Try natin kumuha ng pyesa dito sa isang board na kamukha niya. Pero tanggalin muna natin to. Tanggalin muna natin to.
Lipat natin yung ating microscope dahil hindi aabot yung hot air natin. Medyo nag-aayos pa kasi tayo ng pwesto, magulo pa.
Try natin. Let's see kung may magbabago. Let's see kung magkaka-power. Tingnan natin kung magpa-power. Power. 1, 2, 3, go. Ito pala. 1, 2, 3, go. Wala. Ayaw pa rin. Wala pa rin tayong power. Kabuting-ting. Yun o. Gumaganon lang siya o. Try kaya natin palitan ng ano. Baka kailangan kasi nakakabit yung MOSFET.
Shorted pa rin eh. Baka dahil pag nakakabit yung ano, CPU. Let's try. Shorted pa rin. Shorted pa rin. Wala na short eh. Hindi na siya nadidetect dito eh. Pag mag-inject tayo ng voltage, wala na eh. Meron lumalabas 2.8. Meron pa. Meron pa tayong short. So try natin tanggalin din to. Meron pa tayong shorted. Meron pa tayong nadidetect. Ito isang MOSFET na to.
So ayun mga kabutingting, after so many long time ago, so yung Gigabyte A320 GA A320M-S2H natin, upon checking, meron tayong nakitang isang MOSFET na shorted. But hindi pala ibig sabihin na yun na yung problema natin. Problema natin siya pero may kasama pa siya. So ito siya. Ito yung mga MOSFET na tinanggal ko. So yan, yung tatlo na yan. Bali naka tatlong MOSFET ako. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong MOSFET ang may problema sa kanya. So after ko siyang matest, yung mga MOSFET na yan, then nag-try tayong mag-power on. Nagkaroon siya ng power. So let's try para po makita nyo. So tiyaga-tiyaga lang. Sabi nga pag may tiyaga, may nilaga. So power on natin. Ayan, meron siyang power. So check natin dito sa ilalim, nandiyan yung monitor natin. Ayan, kabutingting. Nabuhay na siya yung yung Gigabyte na motherboard natin. So may display na siya. May power na. So buti na lang at meron tayong donor board, which is yung donor board na yon is same ng board na to, parehong-pareho. So kung ano yung mga shorted na pyesa, kumuha na lang ako doon para siyang ipapalit natin. So swerte meron tayong donor board na pwede nating pagkuhanan ng pyesa. So sa ngayon, guys, buo na yung board. Nabuhay na natin siya. So out of 5, meron tayong 4 na motherboard na nabuhay. So malaking bagay po 'yon. Dahil kahit po 5, nakaapat tayo. So yung isa talagang talagang malupit ang problema. Wala talaga siyang chance na mabuhay. So ito nakuha sa tiyaga, although dami nating pinalitan na pyesa, ito tatlo. So sinuwerte tayo dahil meron siyang donor board at natsambahan natin tong problema ng motherboard ng client natin. So yun lang mga kabutingting. Thanks for watching. Again, kung meron po kayong gustong ipa-repair, yan po, buhay pa rin hanggang sa ngayon. So kung meron po kayong gustong ipa-repair sa atin, kahit po malayo along Metro Manila, pwede po kayong mag-message na lang sa ating YouTube channel. Then makikita ko naman po yun daily. Nag-check po tayo ng mga messages dyan. Pag nakita ko na meron kayong concern, then pwede ko pong isend sa inyo yung aking Facebook page. And basta po sagot nyo po ang shipping via Lalamove or Grab or any other transportation na po pwede nating pagpadalahan. So yun, sagot nyo po ang shipping back and forth. And then kung medyo malayo naman kayo, pwede nyo naman po yan ipaship via LBC or JNT or any other courier na po pwedeng maging service provider papunta po dito sa akin. Basta sagot nyo po ang shipping. Yun lang po. And again, maraming salamat mga kabutingting. And happy weekend po.
Yun lang po and have a nice day. Bye-bye. God bless po sa inyong lahat. Naka-4 po tayo sa 4 out of 5 na motherboard. Thank God.